Ihanda nyo na ang sarili nyo. Ang malamig at tiyak na utos ng doktor ay nagpatigil sa buong emergency room. Isang mahabang tunog ng beep ang umalingaw-ngaw mula sa monitor at ang linya ng electrocardiogram ay naging isang tuwid na guhit. 3 minuto na ang nakalipas mula nang bumagsak dahil sa cardiac arrest si Robert Wilson, ang bilyonaryong pangulo ng pinakamalaking kumpanya ng medical equipment sa Amerika. Wala nang magagawa. Umiling si Professor Johnson at ibinaba ang defibrillator. Lahat ng medical staff sa emergency room ay nakatayo na may mga mukhang puno ng kawalan ng pag-asa at sinimulan na ng mga nurse ang paghahanda para sa deklarasyon ng pagkamatay. Ngunit sa sandaling iyon, isang dalagitang asyano na tahimik na nanonood sa isang sulok ang dahan-dahang humakbang pasulong. Kaya ko siyang iligtas gamit ang tusok diwa. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Walang makaintindi kung ano ang magagawa ng isang Filipino-American intern na mukhang 11 na taong gulang pa lamang at may halatang punto pa sa pagsasalita ng Ingles. "Anong pinagsasabi mo? Umalis ka dyan!" sigaw ni Narsara, ngunit may inilalabas na ang dalaga mula sa kanyang bulsa. Isang kumikinang na pilak na dagom ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga daliri at ang kanyang tingin ay mas seryoso kaysa dati. "Magtiwala po kayo sa akin." Pakiusap. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano nakasiguro ang isang tila ordinaryong dalaga na maililigtas niya ang isang pasyente na sinukuan na ng lahat ng mga doktor? Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento ng kamangha-manghang pagbabagong ito, pindutin lamang po ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga natatagong kwento ng mga taong mukhang ordinaryo. Mas maganda kung i-on nyo rin ang notification bell, hindi ba? Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko ang hindi kapanipaniwalang kuwentong ito mula sa simula. Ang kuwento ay nagsimula 1 linggo bago ang pangyayaring iyon sa St. Mary's University Hospital na matatagpuan sa Manhattan, New York, isang lugar na ipinagmamalaki ang ilan sa mga pinakamahuhusay na medical staff at pasilidad sa buong Amerika. 6:00 ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, isa-isang nagsidatingan ang mga medical staff sa lobby ng ospital. Sa gitna nila, may isang batang babae na laging mas maagang dumarating. Si Sofia Reyes, isang 22 taong gulang na Filipino-American na nasa unang taon niya sa medical school. Laging 30 minuto o higit pa na mas maagang dumarating si Sofia kaysa sa ibang mga intern. Ito ang paraan niya para subukang bawiin ang malamig na pagtingin na natatanggap niya dahil sa kanyang punto sa Ingles at dahil sa pagiging Asyano niya. Tahimik siyang nagpalit ng kanyang puting uniforme sa locker room. Inihahanda ang sarili para sa isa na namang araw. "Ang aga mo na naman, Reyes," sabi ng kapwa niya intern na si Michael na may tonong hindi maganda pagkapasok niya sa locker room. Bahagyang tumango si Sofia. "Oo, marami kasi akong kailangang ihanda. Pag-aaral ng English o ng kulturang Amerikano." May halong pangiinsulto ang mga salita ni Michael. Ngunit tiniis ito ni Sofia. Nasanay na siya sa ganitong mga pangyayari. Sa pasilyo papuntang emergency room, nakasalubong ni Sofia si Professor Johnson. Si Professor Johnson, isang autoridad sa emergency medicine, ay bahagyang kumunot ang noo nang makita si Sofia. "Reyes, maaga ka na naman." "Opo, Professor. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Simulan mo sa pag-aayos ng mga chart ng pasyente at i-check mo na rin ang inventaryo ng mga gamot. Habang ang ibang mga intern ay binibigyan ng pagkakataong mag-asikaso ng mga totoong pasyente, si Sofia ay laging binibigyan ng mga gawaing administratibo. Ngunit hindi nagreklamo si Sofia at tahimik na ginawa ang kanyang mga gawain. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang unang pasyente sa ER. Isang lalaking nasa 30s na naaksidente sa sasakyan. May malay siya ngunit may malubhang bali sa binti. "Reyes, tumayo ka lang dyan at hawakan mo ang chart," utos ni Professor Johnson. Mula sa malayo,
Pinanood ni Sofia ang proseso ng first aid ng medical team. Ngunit iba ang kanyang pagmamasid. Maingat niyang sinusuri ang kondisyon ng pasyente, itinatala sa kanyang isipan ang bawat hakbang na ginagawa ng mga doktor. Nagsimulang bumaba ang blood pressure ng pasyente, si Sofia ang unang nakapansin nito, ngunit hindi siya makapagsalita. Bumababa ang blood pressure! Sigaw ng isang nurse, ilang minuto ang lumipas. Agad na dinagdagan ni Professor Johnson ang IV fluids at pinabilis ang pagpapatigil ng pagdurugo. Sa huli, naging stable ang pasyente, ngunit hindi maitago ni Sofia ang kanyang panghihinayang. Kung nakapagsalita lang sana siya noong una niya itong napansin, mas mabilis sana silang nakatugon. Pagsapit ng tanghalian, mag-isang kumakain ng salad si Sofia sa cafeteria ng ospital. Ang ibang mga intern ay magkakasamang masayang nag-uusap sa isang mesa habang si Sofia ay nag-iisa. Bakit laging mag-isa yan? Di ba hirap siyang makipag-usap dahil sa English niya? Hayaan niyo na. Malamang hindi rin yan magtatagal dito ng ilang buwan. Narinig ni Sofia ang bulungan ng ibang mga intern. Nagkunwari siyang walang narinig, ngunit nasasaktan ang kanyang puso. Alam niyang hindi dahil sa kakayahan niya kung bakit siya minamaliit, kundi dahil sa prejudice. Pagdating ng hapon, mas naging abala ang lahat. Sunod-sunod ang pagdating ng mga emergency patient at si Sofia ay nanatiling tagapag-ayos ng chart at utusan. Ngunit patuloy niyang inoobserbahan ang bawat pasyente. Isinusulat ang lahat sa kanyang personal na notebook. Reyes, kumuha ka ng IV drip sa stock room. Reyes, ikaw na ang magpaliwanag sa pamilya ng pasyente. Kahit paano, nakakaintindi ka naman ng English, di ba? Reyes, maglinis ka nga rito. Buong araw, ganitong mga utos lang ang natanggap ni Sofia. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Naniniwala siyang darating din ang pagkakataon, ang oras na maipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan. 8:00 ng gabi, natapos ang unang araw ng trabaho ni Sofia. Ang ibang mga intern ay maaga nang umuwi, ngunit si Sofia ay nanatili hanggang sa huli upang magligpit. Magaling na trabaho, Reyes, sabi ni Professor Johnson habang dumadaan, ngunit walang emosyon ang kanyang mga salita. Habang nasa subway pa uwi, nirepaso ni Sofia ang kanyang araw. Alam niyang mayroon siyang espesyal na kaalaman na hindi alam ng iba. Ngunit nakakadismaya ang katotohanang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong ipakita ito. Darating din ang araw, tahimik na pangako ni Sofia sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang araw na maipapakita niya ang kanyang tunay na galing. At hindi niya alam, ang sandaling iyon ay mas mabilis na darating kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, maaga pa ring dumating si Sofia sa ospital. Ngunit ngayon, iba ang bunigi. Sa locker room, nagbubulungan ang kanyang mga kasamahan. Yung bagong Asyano kahapon, ano nga ulit pangalan niya? Reyes? Ang hirap bigkasin, ang awkward ng English niya. Sa tingin niyo ba, kakayanin niya rito? Biglang tumahimik ang usapan nang pumasok si Sofia. Isang nakakailang na katahimikan ang bumalot sa silid. Mabilis na nagbihis si Sofia at lumabas. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Papunta sa emergency room, muli niyang nakasalubong si Professor Johnson. Tumingin ang profesor kay Sofia na may bahid ng inis. Reyes, ikaw ang bahala sa pamamahala ng mga gamot ngayon. Ang ibang mga intern ay mag-aaral ng mga totoong kaso ng pasyente. Professor, gusto ko rin po sanang mag-aral ng masyado pang maaga. Kailangan mong matutunan ang mga pangunahing bagay muna. Hindi na nakapagsalita si Sofia. Alam niyang ang pangunahing bagay ay isang dahilan lamang para bigyan siya ng mga simpleng gawain. Bandang 10:00 ng umaga, isang interesanting pasyente ang dinala sa ER. Isang 70 gulang na lola na bigla na lang nawalan ng malay. Gulat na gulat ang pamilya at agad na sinimulan ng mga doktor ang pagsusuri. Habang nag-aayos ng mga gamot sa stock room, nakikinig si Sofia
Habang naririnig niya ang mga sintomas ng pasyente, may naramdaman siyang kakaiba. Iba ito sa karaniwang kaso ng pagkahimatay o stroke. Normal ang blood pressure at walang kakaiba sa ECG. Malinis din ang resulta ng CT scan. Nagtataka ang mga doktor. Hindi nila mahanap ang malinaw na sanhi. Ngunit mula sa malayo, may napansin si Sofia habang tinitingnan ang pasyente. Kakaiba ang kulay ng mga kuko at ang itsura ng dila ng lola. Ito kaya? Nag-alinlangan sandali si Sofia. Ngunit naglakas loob siyang lumapit kay Professor Johnson. Professor, sinubukan niyo na po bang alamin kung ano ang kinain ng pasyente? Reyes, hindi ba't sinabi kong ayusin mo ang mga gamot? Ang pagsusuri sa pasyente ay trabaho namin. Kaya huwag kang makialam, malamig na sabi ni Professor Johnson. Natahimik na lamang si Sofia. Ngunit hindi mapakali ang kanyang kalooban. Kung tama ang kanyang hinala, kailangan nilang kumilos agad. Makalipas ang isang oras, biglang lumala ang kondisyon ng lola, nagsimulang bumaba ang kanyang blood pressure at naging hindi regular ang kanyang paghinga. Muling naging abala ang mga doktor. Hindi natin mahanap ang sanhi. Dagdagan ng IV fluids. Anong resulta ng blood test? Habang nagkakagulo ang mga doktor, tahimik na lumapit si Sofia sa pamilya ng pasyente. Pasensya na po. Alam niyo po ba kung ano ang ininom ng lola kaninang umaga? Opo. Uminom po siya ng pinakuluang mga halamang gamot. Gaya ng dati, sabi niya, mabuti raw iyon sa kalusugan. Alam niyo po ba kung anong mga sangkap ang nasa tiyaang iyon? Inilabas ng kaanak ang isang supot ng mga pinatuyong halaman mula sa kanyang bag. Nang makita ito ni Sofia, nanigas ang kanyang mukha. Isa sa mga sangkap ang problema. Muling lumapit si Sofia kay Professor Johnson, ngunit ngayon mas puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Professor, sa tingin ko po ay may problema sa halamang gamot na ininom ng pasyente. Reyes, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? May sangkap po na tinatawag na makabuhay. Ito po ay may lason at sinubukan siyang putulin ni Professor Johnson, ngunit sumingit ang isa pang doktor. Makabuhay? Hindi ba't nakakalason nga iyon? Tama. Ang mga sintomas ay katulad ng aconite poisoning. Biglang nagbulungan ang mga tao sa ER. Kung tama si Sofia, mali ang direksyon ng kanilang panggagamot sa buong oras na iyon. Mag-utos ng tox screen sa dugo para kumpirmahin, mabilis na utos ni Professor Johnson. Ngunit aabutin pa ng oras bago lumabas ang resulta at patuloy na lumalala ang kondisyon ng lola. Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas ang resulta. Tama ang hinala ni Sofia. Ang lola ay may aconite poisoning at nangangailangan ng agarang antidote. Tama si Reyes, bulong ni Professor Johnson, ngunit halatang ayaw niyang aminin. Dahil dito, nabigyan ng tamang lunas ang lola at sa kabutihang palad, naligtas ang kanyang buhay. Pagsapit ng tanghalian, kakaiba ang kapaligiran sa ER. Naging usap-usapan ang tumpak na diagnosis ni Sofia, ngunit kasabay nito, may mga tingin na hindi komportable. Sinwerte lang siguro, ang mga Asyano. Medyo may alam talaga sila sa mga ganyang halamang gamot. Pero tayo ang nakatanggap ng formal na edukasyong medikal. Sa cafeteria, muling nag-iisang kumakain si Sofia habang naririnig ang mga bulungang ito. Kahit na tama ang kanyang diagnosis, nakakadismaya ang katotohanang hindi siya lubusang kinikilala. Sofia, lumapit si Nurse Sarah, isa siyang veteranong nurse sa ER na laging malamig ang pakikitungo kay Sofia. Magaling ang ginawa mo kanina, pero sa susunod, maging mas maingat ka sa paglapit. Mahalaga ang herarkiya dito. May halong pagkilala at babala ang mga salita ni Sarah. Tumango si Sofia, ngunit hindi niya maitago ang kaunting sama ng loob. Sa hapon, mga simpleng gawain pa rin ang ibinigay kay Sofia. Sa kabila ng nangyari kaninang umaga, walang nagbago. Sa katunayan, tila mas lumamig pa ang tingin ng ilang kasamahan. Hindi ba't medyo mayabang siya? Dahil lang nakatsamba siya minsan,
Minamaliit na niya tayo? Habang naririnig ang mga ito, tahimik na ginawa ni Sofia ang kanyang trabaho. Ngunit sa kanyang isip, isang malaking tanong ang nabubuo. Ako ba talaga ang mali? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para kilalanin nila ang kakayahan ko? Pagsapit ng gabi, umakyat si Sofia sa rooftop ng ospital para mapag-isa. Kumikinang ang mga ilaw ng syudad, ngunit madilim ang kanyang kalooban. Gusto niyang tawagan ang kanyang lolo sa Pilipinas, ngunit nag-alinlangan siya dahil sa time difference. Ang kanyang lolo ang pinak-orgulyoso sa kanyang pagiging doktor sa Amerika, ngunit napakaliit ng kanyang nararamdaman para ikuwento ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Tiis lang muna. Darating din ang pagkakataon. Ipinangako ito ni Sofia sa sarili, ngunit hindi niya alam na ang pagkakataong iyon ay darating sa isang mas dramatiko at hindi inaasahang paraan. Noong gabing iyon, pauwi, naisip ni Sofia na darating ang araw na magagamit niya ng tama ang kanyang espesyal na kaalaman at karanasan. At kapag dumating ang sandaling iyon, kahit ang mga taong minamaliit siya ngayon ay mapipilitang kilalanin siya. Ngunit hindi niya kailanman inakala na ang sandaling iyon ay darating ng ganito kabilis sa isang sitwasyong nakataya ang buhay at kamatayan. Lumipas ang 4 na araw. Ang buhay ni Sofia sa ospital ay paulit-ulit pa rin. Mga mapanghusgang tingin, mga simpleng gawain, at ang katotohanang hindi siya binibigyan ng pagkakataong ipakita ang kanyang galing. Isang Biyernes ng hapon, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa St. Mary's Hospital. May kumalat na balitang darating ang isang VIP na pasyente. Naging abala ang mga staff ng ospital. Sa paghahanda, darating daw si Robert Wilson, yung sikat na CEO ng Medical Equipment Company. Wow! Talagang bigating tao. Nagbulungan ang mga nurse at doktor. Si Robert Wilson ay ang presidente ng isang dambuhalang korporasyon na nagsusuplay ng medical equipment sa buong Amerika. Isang tunay na bilyonaryo na mayaman na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Bandang 3:00 ng hapon, ilang itim na luxury car ang huminto sa harap ng ospital. Mula sa pinakaunang sasakyan, bumaba si Robert Wilson. Sa edad na 67, mayroon pa rin siyang kagalang-galang na anyo, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Mr. Wilson, dito po tayo. Ang direktor mismo ng ospital ang sumalubong sa kanya. Sumunod sa kanya ang kanyang mga bodyguard at sekretarya, at ang buong ospital ay napuno ng tensyon. Dumating si Wilson para sa kanyang regular na medical check-up. Dahil sa kanyang edad, mayroon siyang bahagyang problema sa puso, kaya sumasailalim siya sa masusing pagsusuri kada ilang buwan. Medyo mabigat ang dibdib ko. Bulong ni Wilson sa loob ng examination room. Si Professor Johnson mismo ang nangasiwa sa pagsusuri. At lahat ng pinakamagagaling na doktor ng ospital ay naroroon. Mula sa pasilyo, pinapanood ni Sofia ang lahat ng ito. Gaya ng dati, nag-aayos siya ng mga chart, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatuon sa VIP room. Anong sabi ng ECG result? May kaunting irregularidad, pero hindi naman seryoso. Medyo mataas ang blood pressure. Narinig ni Sofia ang usapan ng mga doktor, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Sa pagtingin sa kulay ng mukha at paraan ng paghinga ni Wilson, tila hindi ito simpleng pagod lamang. Sa sandaling iyon, lumabas si Wilson sa pasilyo para pumunta sa banyo. Ito ang sandali na nag-cruise ang kanilang landas. "Excuse me, nasaan ang banyo?" tanong ni Wilson kay Sofia. Ngunit bago pa makasagot si Sofia, nagbago ang ekspresyon ni Wilson. "Ah, Pilipina ka pala. Marunong ka bang mag-Ingles?" Malinaw ang diskriminasyon sa kanyang tono. Saglit na natigilan si Sofia, ngunit magalang siyang sumagot. "Opo, nasa dulo po ng pasilyong iyon." Kakaiba ang punto mo. Sana naman nagtalaga sila ng mas maayos na staff. Reklamo ni Wilson sa kanyang sekretarya. Namula ang mukha ni Sofia, ngunit tiniis niya ito. Ngunit sa sandaling iyon,
May napansin siyang kakaiba sa paraan ng paglalakad ni Wilson. Bandang 5:00 ng hapon, patapos na ang check-up ni Wilson, kampante na ang mga doktor. Mukhang wala namang kakaibang problema, Mr. Wilson. Pero mas dapat niyo pong pagtuunan ng pansin ang stress management, payo ni Professor Johnson. Bigla, napahawak si Wilson sa kanyang dibdib. Nahihilo ako. Mr. Wilson, ayos lang po ba kayo? Mabilis na lumapit ang kanyang mga katulong. Ngunit mabilis na nangitim ang mukha ni Wilson. Ang sakit ng dibdib ko. Napaupo si Wilson sa isang silya. Mabilis na tumakbo si Professor Johnson para kunin ang kanyang pulso at blood pressure. Mabilis na bumababa ang blood pressure. Nagiging hindi rin regular ang tibok ng puso. Nagsimulang magpanik ang mga doktor. Kani-kanina lang ay ayos pa siya. Pero bigla siyang lumala. Narinig ni Sofia ang ingay mula sa pasilyo at napatingin sa direksyon ng VIP room. Tila may emergency na nangyayari. Kailangan nating ilipat siya sa ER. Sigaw ni Professor Johnson. Mabilis na isinakay si Wilson sa isang wheelchair at dinala sa emergency room. Sumunod si Sofia, pinagmamasdan ang sitwasyon. Sa ER, ikinonekta si Wilson sa iba't ibang monitor, ngunit patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon. Kakaiba ang pattern ng ECG. Arrhythmia ba to? O myocardial infarction? Naguguluhan ang mga doktor. Mahirap magbigay ng malinaw na diagnosis. Mula sa malayo, inoobserbahan ni Sofia, si Wilson, ang kanyang mga sintomas at ang bilis ng paglala ay may ipinapaalala sa kanya. Ngunit hindi siya maaaring basta-basta sumingit. Ang pinakamagagaling na doktor na ang humahawak sa kaso. Bumababa ang oxygen saturation, dagdagan ang IV fluids, mas lalong naging abala ang ER. Ngunit kung hindi nila mahahanap ang pinakasanhi, limitado lang ang magagawa ng symptomatic treatment. Gustong malaman ni Sofia ang family history at mga gamot na iniinom ni Wilson. Ngunit wala siya sa posisyon para gawin iyon. Sa halip, maingat niyang pinagmasdan ang kanyang mga sintomas mula sa malayo at bumuo ng sariling hinuha. Posible kayang ang sintomas na ito, may mga bagay na nagsimulang magkonekta sa isip ni Sofia. Ang pattern ng sintomas ni Wilson ay pamilyar sa kanya, ngunit kailangan niya ng mas maraming impormasyon para makasiguro. Pagkalipas ng 6:00, tila naging stable ang kondisyon ni Wilson. Dahil sa agresibong paggamot ng mga doktor, mukhang nalampasan na niya ang krisis. Salamat at naging stable na siya. Pero kailangan nating malaman ang eksaktong sanhi. Mag-obserba tayo magdamag at magsasagawa ng karagdagang pagsusuri, desisyon ni Professor Johnson. Nagpasya si Wilson na manatili sa ospital magdamag at inilipat sa isang luxury suite. Habang pinapanood ang lahat ng ito, halo-halo ang emosyon ni Sofia. Sa isang banda, may sama siya ng loob sa diskriminasyon ni Wilson, ngunit bilang isang medical professional, prioridad niya ang kaligtasan ng pasyente. Noong gabing iyon, nakipag-usap si Sofia sa ibang mga intern tungkol sa kondisyon ni Wilson. Grabe, ang bilis ng paglala niya. VIP patient kasi, kaya grabe ang gulo. Pero ang weird na hindi malinaw ang sanhi. Habang nakikinig sa usapan ng mga kasamahan, gustong sabihin ni Sofia ang kanyang opinyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang babaliwalain lang siya. Ngunit hindi alam ni Sofia na ang sandaling ito ay paunang salita lamang sa isang kaganapan na magpapabago sa kanyang buhay at na kinabukasan isang tunay na krisis na paglalabanan ng buhay at kamatayan ang haharapin ni Wilson. Noong gabing iyon, pag-uwi, patuloy na iniisip ni Sofia ang mga sintomas ni Wilson. Pakiramdam niya ay may isang mahalagang pahiwatig na nakakaligtaan, ngunit hindi pa siya sigurado. Kailangan kong mag-obserba ng mas maigi bukas. Iyon ang ipinangako ni Sofia sa sarili bago matulog. Wala siyang kamalay-malay na malapit na niyang gawin ang isang bagay na ikagugulat ng lahat. Kinabukasan, Sabado,
Mas maaga pang dumating si Sofia sa ospital. Hindi maalis sa isip niya ang kondisyon ni Wilson. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa magdamag. Pagpasok niya sa ER, agad niyang naramdaman ang kakaibang tensyon. Ang mga doktor ay seryosong nag-uusap sa isang grupo. Nagkaroon daw ulit ng atake si Mr. Wilson kaninang madaling araw. Oo, bandang 3:00. Biglang bumagsak ang blood pressure niya. Anong kalagayan niya ngayon? Na-stabilize na ulit, pero hindi pa rin natin alam ang sanhi. Tahimik na nakinig si Sofia. Tila mas malubha ang kondisyon ni Wilson kaysa sa inaasahan. Papunta si Professor Johnson at ang iba pang doktor sa silid ni Wilson. Sumunod si Sofia mula sa malayo para subaybayan ang sitwasyon. Sa loob ng silid, nakahiga si Wilson na maputla ang mukha. Napapaligiran siya ng iba't ibang monitor at ang kanyang mga sekretarya at pamilya ay nag-aalalang nagbabantay. Wilson, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Professor Johnson. Mahinang sumagot si Wilson. Nahihilo pa rin ako at mabigat ang dibdib at kakaiba. Namamanhid ang dulo ng mga daliri ko. Isang bagong sintomas. Kailangan nating magsagawa ng karagdagang pagsusuri. Utos ni Professor Johnson sa isang nurse. Ngunit napansin ni Sofia ang sintomas ng pamamanhid ng dulo ng daliri na binanggit ni Wilson. Nang ikonekta niya ito sa iba pang mga sintomas na naobserbahan niya mula kahapon, isang pattern ang nagsimulang mabuo. Bandang 10:00 ng umaga, habang nagtatrabaho sa stockroom, patuloy pa ring iniisip ni Sofia ang kondisyon ni Wilson. Narinig niya ang usapan ng mga nurse. Anong resulta ng mga test ni Mr. Wilson? Normal ang cardiac enzyme levels at wala ring kakaiba sa CT scan. Kung ganoon, ano ba talaga ang problema? Naguguluhan din ang mga doktor. Walang nakikitang problema sa lahat ng pagsusuri, ngunit patuloy na hindi stable ang kondisyon ng pasyente. Nag-alinlangan sandali si Sofia, ngunit naglakas loob siyang lumapit sa isang nurse. Excuse me po, alam niyo po ba kung may mga gamot o health supplements na regular na iniinom si Mr. Wilson? Bakit? Bakit mahalaga iyon? Nagtatakang tanong ni Nurse Sarah. Maingat na sumagot si Sofia. Base po kasi sa pattern ng sintomas, baka po may drug interaction. Posible nga. Sandali. Tiningnan ni Sarah ang chart ni Wilson. At makalipas ang ilang minuto, nagdala siya ng listahan. Umiinom siya ng gamot para sa high blood, cholesterol, at isang supplement na gawa sa ginseng extract. Ginseng extract po? Kumislap ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang hinala mula kahapon ay unti-unting nagiging katiyakan. Alam niyo po ba kung anong brand? Bakit ba ang dami mong tanong? May pagdududang tanong ni Sarah. Nataranta si Sofia, ngunit sinubukang magpaliwanag ng natural. Pilipina po kasi ako. Kaya medyo may alam po ako tungkol sa mga halamang gamot. Baka po makatulong. Sige, sandali. Itatanong ko. Kinausap ni Sarah ang sekretarya ni Wilson para alamin ang eksaktong pangalan ng produkto. Nang marinig ang sagot, nanigas ang mukha ni Sofia. High concentration Korean red ginseng extract daw. May problema ba? Saglit na nag-isip si Sofia. Walang problema sa red ginseng mismo, ngunit ang interaksyon nito sa gamot para sa high blood ni Wilson ang problema, lalo na kung mataas ang konsentrasyon at matagal nang iniinom. Maaari itong magdulot ng hindi inaasahang side effects. Nurse Sarah, alam niyo po ba kung gaano nakatagal iniinom ni Mr. Wilson itong ginseng extract? Bakit ba kailangan mong malaman ang lahat ng iyan? Med student ka ba talaga? May pagdududang tanong ni Sarah. Nataranta si Sofia ngunit tapat na sumagot. Opo, ang lolo ko po kasi ay isang manghihilot, kaya bata pa lang ako marami na akong nakitang ganito. Manghihilot ang lolo mo? Isang uri po ng tradisyonal na manggagamot, iniwasan ni Sofia na magbigay ng detalye. Naisip niyang hindi pa ito ang tamang oras para sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang lolo. Bandang hapon,
Muling lumala ang kondisyon ni Wilson at mas malubha ito ngayon. Bumabagsak na naman ang blood pressure. Nagiging hindi regular ang pulso. I-check ang oxygen saturation. Muling naging abala ang ER. Mabilis na tumakbo si Professor Johnson at ang ibang doktor para magbigay ng first aid. Mula sa malayo, pinapanood ni Sofia ang eksena at nakumbinsi siya. Ang mga sintomas ni Wilson ay tiyak na dahil sa drug interaction. Ang ginsenoside component ng ginseng extract ay nagre-react sa kanyang gamot sa high blood, nagdudulot ng sobrang pagluwag ng mga daluyan ng dugo. Ngunit ang problema ay kung paano niya ito ipaparating sa mga doktor. Anong gagawin ko? Kung hahayaan ko lang ito, baka mapahamak siya. Nag-isip ng malalim si Sofia. Nasa panganib ang buhay ng pasyente, ngunit mayroon kayang makikinig sa kanya. Sa sandaling iyon, mas lumala pa ang kondisyon ni Wilson. Mr. Wilson, nanlalabo na po ang paningin niya. Ilipat na siya agad sa ICU. Nagpanik ang mga sekretarya at pamilya. Tensyonado rin ang mga doktor. Hindi nila maintindihan kung bakit patuloy na lumalala ang kondisyon ng pasyente kahit walang makitang problema sa mga pagsusuri. Nagpasya si Sofia na hindi na siya maaaring mag-atubili pa. Mas mahalaga ang buhay ng pasyente. Dahan-dahan siyang lumapit kay Professor Johnson. Professor, may gusto po sana akong sabihin sandali. Reyes, abala kami ngayon. Mamaya na. Malamig na sabi ni Professor Johnson, ngunit hindi sumuko si Sofia. Mahalaga po talaga ito. Tungkol po sa kondisyon ni Mr. Wilson. Ano? Huminto sandali si Professor Johnson at tiningnan si Sofia. Huminga ng malalim si Sofia at nagsalita. Isinaalang-alang niyo na po ba ang interaksyon ng ginseng extract at ng kanyang gamot sa high blood? Anong pinagsasabi mo? Ang high concentration ginseng extract po na iniinom ni Mr. Wilson ay maaaring mag-react sa kanyang gamot na nagdudulot ng sobrang vasodilation effect. Kaya po siguro hindi regular ang pagbaba ng kanyang blood pressure. Nagbago ang ekspresyon ni Professor Johnson. Sa una, tila hindi siya naniniwala, ngunit habang nakikinig sa paliwanag ni Sofia, unti-unti siyang nagseryoso. Totoo bang may ganyang interaksyon? Opo, lalo na po kung mataas ang konsentrasyon at matagal nang iniinom. Mas delikado. Nagsimulang makinig ang ibang mga doktor sa sinasabi ni Sofia. Sila rin ay walang ibang maipaliwanag sa mga sintomas ni Wilson. Paano natin makukumpirma iyan? Kailangan pong itigil muna ang pag-inom ng ginseng supplement at sukatin ang antas ng ginsenoside sa kanyang dugo. Tumango si Professor Johnson sa mungkahi ni Sofia. Wala na silang ibang pagpipilian. Sige, subukan natin. Mag-utos ng karagdagang blood test. Muling naging abala ang ER. Ngunit ngayon, mayroon na silang malinaw na direksyon. Kung tama ang hinuha ni Sofia, maaaring mahanap na nila ang sanhi. Kinakabahan si Sofia dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagbigay siya ng isang makabuluhang opinyon. Ngunit kasabay nito, nababahala rin siya. Paano kung mali ang kanyang hinuha? Ngunit may tiwala si Sofia, ang mga kaalamang itinuro sa kanya ng kanyang lolo mula pagkabata ay makakatulong sa sandaling ito. At hindi pa nila alam na kinabukasan, ang kaalamang iyon ay lilikha ng isang himala na magliligtas ng buhay. Makalipas ang 2 oras, bumalot ang tensyon sa emergency room. Habang hinihintay ang resulta ng blood test ni Wilson, lahat ng mata ng mga doktor ay nakatuon kay Sofia. Tama kaya ang kanyang hinuha? Lumabas na po ang resulta, mabilis na tumakbo ang isang nurse at ibinigay ang resulta kay Professor Johnson. Nang makita ito ng professor, nagbago ang kanyang ekspresyon. Diyos ko! Totoo nga! 3 beses na mas mataas sa normal ang antas ng ginsenoside. Kung ganoon, tama pala si Reyes. Gulat na sabi ni Nurse Sarah. Tumango si Professor Johnson at tumingin kay Sofia. Reyes, paano mo nalaman ito? Wala ito sa mga karaniwang textbook ng
medisina. Nag-alinlangan sandali si Sofia. Nag-isip siya kung hanggang saan niya dapat ikuwento ang kanyang pinagmulan. Bata pa po kasi ako. Mahilig na akong mag-aral ng tradisyonal na panggagamot, lalo na po ang interaksyon ng mga halamang gamot at modernong medisina. Tradisyonal na panggagamot. Nagbago ang tingin ni Professor Johnson. Nagulat siya na ang intern na minamaliit niya ay may ganito kalalim na kaalaman. Kung ganoon, alam mo rin ba ang lunas? Kailangan pong itigil ang pag-inom ng ginseng extract at i-adjust ang dosage ng kanyang vasodilator. At mayroon din pong paraan para mas mabilis na mailabas ang ginsenoside sa katawan. Huminto si Sofia. Ang paraang iyon ay hindi modernong medisina, kundi isang tradisyonal na pamamaraan. Anong paraan iyon? Aktibong tanong ni Professor Johnson. Dahil kritikal ang kondisyon ng pasyente, bukas siya sa lahat ng posibilidad. Sa pamamagitan po ng pagpapasigla sa mga partikular na pressure points sa katawan, mapapabilis ang detoxification at paglabas ng lason. Pero hindi po ito isang formal na medical procedure. Acupressure ang tinutukoy mo? Tumango si Sofia. Hindi na niya ito maitatago. Opo, tama po. Pero dito po kasi. Biglang tumunog ang alarma mula sa monitor. Ang tibok ng puso ni Wilson ay naging sobrang hindi regular. Inaatake na naman siya. Bumababa na naman ang blood pressure. Mabilis na tumakbo ang mga doktor. Sumunod si Sofia, inoobserbahan ang kondisyon ni Wilson. Mas lalong nagiging seryoso ang sitwasyon. Mukhang hindi sapat ang pag-adjust lang ng gamot. Nag-aalalang bulong ni Professor Johnson. Professor, kung talagang emergency po ang sitwasyon, sa tingin ko po ay makakatulong ako. Ano? Gamit ang acupressure? Mapapabuti po nito ang sirkulasyon ng dugo at mapapabilis ang paglabas ng lason. Hindi po ito delikadong paraan. Saglit na nag-isip si Professor Johnson. Hindi madaling tanggapin ang mungkahi ng isang intern na hindi pa lisensyadong doktor. Ngunit patuloy na lumalala ang kondisyon ng pasyente. Sigurado ka ba talaga? Paano kung magkamali ka? Bata pa po ako. Tinuruan na ako ng lolo ko. Sigurado po ako. Seryoso ang tingin ni Sofia. Sa huli, tumango si Professor Johnson. Sige, gawin mo. Pero sa ilalim ng aking responsibilidad. Inilabas ni Sofia ang isang maliit na sisidlan ng mga dagom mula sa kanyang bag. Lagi niya itong daladala, ngunit walang nakakaalam kung para saan ito. Sandali, lagi mo palang daladala iyan? Gulat na tanong ni Nurse Sarah. Nahihiyang sumagot si Sofia. Opo, bilang paghahanda po sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sinimulan ni Sofia na ilagay ang mga dagom sa mga partikular na punto sa pulso, bukong-bukong, at tainga ni Wilson. Ang kanyang mga kamay ay napakahusay at tumpak. Wow! Parang isang tunay na propesyonal. Humanga ang mga nurse. Ang galing ni Sofia sa pag-acupressure ay higit pa sa kanilang inaasahan. Pagkalipas ng 10 minuto, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nagsimulang maging stable ang blood pressure ni Wilson at bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Diyos ko, epektibo nga. Gulat na sabi ni Professor Johnson. Ang mga numero sa monitor ay kapansin-pansing bumubuti. Hindi pa po ito tapos. Kailangan pa po ng kaunting panahon, maingat na sabi ni Sofia. Ngunit may kumpiyansa sa kanyang mukha. Makalipas ang 1 oras, dramatikong bumuti ang kondisyon ni Wilson. Bumalik sa normal na antas ang kanyang blood pressure at pulso, at naging malinaw na rin ang kanyang kamalayan. Nawala na rin ang bigat sa dibdib ko. Unang beses nang ngumiti si Wilson. Maingat na inalis ni Sofia ang mga dagom at nagpaliwanag. Sa susunod na 2 araw po, huwag po muna kayong iinom ng ginseng supplement at kailangan niyo pong makipag-usap sa inyong doktor para i-adjust ang dosage ng inyong gamot sa high blood. Tinitigan ni Wilson si Sofia. Ito ang Filipino-American intern na nakasalubong niya sa pasilyo kahapon. Ikaw yung estudyante kahapon. Pasensya na. Naging bastos ako sa'yo.
Ayos lang po. Ang mahalaga po ay maayos na kayo, mapagkumbabang sagot ni Sofia. Ngunit sa mukha ni Wilson, may halong pagkamangha at paggalang. Kamangha-mangha. Saan mo natutunan iyan? Itinuro po ng lolo ko. Doktor ba ang lolo mo? Nag-alinlangan sandali si Sofia. Ngunit naisip niyang maaari na niyang sabihin. Opo, isa po siyang tradisyonal na manggagamot sa Pilipinas. Marami po siyang itinuro sa akin mula pagkabata. Lahat ng mga doktor sa ER ay nagsimulang tumingin kay Sofia sa ibang paraan. Nagulat sila na ang taong inakala nilang isang ordinaryong intern ay may ganito kalaking galing. Reyes, napakagaling mo. Nahanap mo ang bagay na nakaligtaan naming lahat. Pag-amin ni Professor Johnson. Ito ang unang pagkakataon na itinuring niya si Sofia bilang isang kapantay na medical professional. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang napahawak muli si Wilson sa kanyang dibdib at dumaing sa sakit. Aray, may kakaiba na naman. Ang dibdib ko. Anong nangyayari? Kani-kanina lang ayos siya. Nagpanik si Professor Johnson. Nang tingnan ang monitor, may abnormal na signal sa ECG. Ito ay ibang problema. Mukhang sintomas ito ng papalapit na atake sa puso. Muling kinabahan ang mga doktor. Nalutas na nila ang drug interaction. Ngunit ngayon, mukhang may tunay na problema sa puso at sa eksaktong sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ni Wilson at nagsimulang mangisay ang kanyang buong katawan. Isang matinis na alarma ang umalingaw-ngaw mula sa monitor. B. Naging isang tuwid na linya ang ECG, cardiac arrest. Simula ng CPR, ihanda ang defibrillator, mag-inject ng epinephrine. Naging isang magulong eksena ang ER. Ngunit pagkalipas ng 3 minuto, hindi pa rin bumabalik si Wilson. Ihanda nyo na ang sarili nyo, ang malamig na utos ni Professor Johnson ay nagpatigil sa buong ER. Lahat ng mga doktor ay may mukha ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, si Sofia, na tahimik na nanonood sa isang sulok, ay dahan-dahang humakbang pasulong. Sa kanyang mga mata, may isang espesyal na kumpiyansa na hindi alam ng iba. Sandali lang po, kaya ko siyang iligtas. Ito ang eksena na nakita natin sa simula. Ang sandali kung saan kinuha ni Sofia ang kanyang mga dagom at ginulat ang lahat. Ngunit ngayon, alam na nila na ang tahimik na Pilipinang ito ay may angking galing na higit kanino man. At maaaring siya nga ang taong makakagawa ng isang himala. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka dyan! Sigaw ni Nurse Sarah. Ngunit si Sofia ay papalapit na kay Wilson. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang napakapinong gintong dagom. Reyes, sigurado ka ba talaga? Huling tanong ni Professor Johnson. Ang pagsasagawa ng acupressure sa isang pasyenteng may cardiac arrest ay isang napakadelikadong bagay sa medisina. Opo, sigurado po ako. Bigyan niyo lang po ako ng 3 segundo. Mahina ngunit puno ng kumpiyansa ang boses ni Sofia. Inilagay niya ang unang dagom sa eksaktong gitna ng dibdib ni Wilson sa isang punto na tinatawag na dansyong. Isa. Tahimik na bilang ni Sofia. Ang pangalawang dagom ay inilagay niya sa leeg, sa yintang point. Ang pangatlo ay sa kanyang pulso, sa Shenmen point. Ang kanyang mga galaw ay napakapino, na para bang ginagawa niya ito sa loob ng maraming dekada. Lahat sa ER ay huminto sa paghinga, nakatingin. Sa monitor, isang tuwid na linya pa rin ang nakaguhit. 3. Ito ang sandali kung saan inilagay ni Sofia ang huling dagom sa ibabaw ng paa ni Wilson, sa Taichung Point. Ginamit niya ang isang espesyal na paraan para paikutin ang dagom at pasiglahin ang punto. At sa loob ng 3 segundo, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Beep, beep. Isang signal ng tibok ng puso ang muling lumitaw sa monitor. Mahina, ngunit isang malinaw na tibok ng puso. Diyos ko!
Sigaw ni Professor Johnson. Ang ibang mga doktor ay hindi makapaniwalang nakatingin sa monitor. Bumabalik na ang pulso niya. Nagsisimula na ring masukat ang blood pressure. Tuwang-tuwang sigaw ng mga nurse. Kalmadong naglagay pa si Sofia ng ilang dagom sa iba pang mga pressure points para tuluyang patatagin ang puso. Makalipas ang 1 minuto, nagsimulang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Wilson at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Wilson. Naghiyawan ang lahat sa ER. Buhay siya! Isang tunay na himala! Paano nangyari iyon? Nagtinginan ang mga doktor na hindi makapaniwala. Dahan-dahang inalis ni Sofia ang mga dagom at sinuri ang kondisyon ni Wilson. Mr. Wilson, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Medyo nahihilo, pero mukhang ayos na ako. Anong nangyari kanina? Tumingin si Wilson sa paligid. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Nagkaroon po kayo ng cardiac arrest. Pero sa kabutihang palad, na-revive po kayo. Paliwanag ni Professor Johnson. Ngunit hindi niya sinabi kung sino ang nagligtas sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Tumingin si Wilson kay Sofia. Malabo niyang naaalala na may ginagawa ito sa paligid niya. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ito po ay pagsisikap ng lahat ng mga doktor. Mapagkumbabang sagot ni Sofia. Ngunit lahat ng nasa ER ay alam kung sino ang tunay na gumawa ng himala. Reyes. Paano mo ginawa iyon? Nanginginig na tanong ni Professor Johnson. Hindi niya maintindihan ang nangyari base sa mga dekada niyang pag-aaral ng medisina. Ito po ay tinatawag na siyam na tusok ng buhay, isang emergency acupressure technique. Kapag huminto ang puso, pinapasigla ang mga partikular na pressure points para muli itong tumibok. Siyam na tusok ng buhay? Opo. Ibig sabihin, pagliligtas mula sa kamatayan, ngunit sa mga pinakakritikal na sitwasyon lamang ito maaaring gamitin, at kung huli na, wala na itong epekto. Lahat ay humanga sa paliwanag ni Sofia, hindi sila makapaniwala na ang isang dasalwebi ang taong gulang na intern ay may ganito kataas na antas ng kasanayan. Kanino mo iyan natutunan? Tanong ni Nurse Sarah. Nag-alinlangan sandali si Sofia bago sumagot. Itinuro po ng lolo ko. Napakatanyag po niya sa Pilipinas. Sino siya? Isa po siyang dalubhasa sa tradisyonal na panggagamot. Lalo na po sa larangan ng emergency acupressure, marahil siya po ang pinakamagaling sa buong mundo. Natahimik ang ER sa sinabi ni Sofia. Sa buong panahong iyon, kasama pala nila sa trabaho ang tagapagmana ng isang world-class na manggagamot. Sinubukang bumangon ni Wilson mula sa kama. Kailangan niyo pong magpahinga ng mga 2 araw hanggang sa tuluyang maging stable ang inyong puso. Minamaliit kita noon. Puno ng pagsisisi ang boses ni Wilson. Ang taong kanyang diniskrimina ay ang nagligtas sa kanyang buhay. Ayos lang po iyon. Ang mahalaga po ngayon ay ang inyong kalusugan. Ngumiti ng mainit si Sofia. Ngunit may isang komplikadong emosyon na dumaan sa mukha ni Wilson. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng lolo mo? Kiko Reyes po. Bakit po? Biglang namutla ang mukha ni Wilson. Para siyang nakakita ng multo. Kiko. Reyes? Opo. Kilala niyo po ba siya? Nagtatakang tanong ni Sofia. Hindi makapagsalita si Wilson nang ilang sandali. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Siya ang taong matagal ko nang hinahanap. Ano po? Noong 2 digmaang pandaigdig, 60 taon na ang nakalipas, ang Pilipinong manggagamot na nagligtas sa akin ay si Maestro Kiko Reyes. Lahat ng nasa ER ay nagulat at napatingin kay Wilson. Hindi nila maintindihan ang biglaang kwento. Noon, 17 anyos na sundalo ako. Nabari ako sa gitna ng labanan at mamamatay na sana. Ngunit iniligtas ako ni Maestro Kiko gamit ang mga dagom. Nanginginig na kwento ni Wilson. Mula noon, hinahanap ko na siya habang buhay.
Gusto ko man lang magpasalamat, ngunit pangalan lang niya ang alam ko at hindi ko siya mahanap. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Narinig na niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa paggamot sa mga sundalong Amerikano noong digmaan. Ngunit hindi niya inakala na isa pala si Wilson sa kanila. Kung ganoon, kilala niyo po talaga ang lolo ko? Hindi lang kilala. Siya ang dahilan kung bakit ako buhay. At ngayon, ang kanyang apo naman ang muling nagligtas sa buhay ko. Hinawakan ng mahigpit ni Wilson ang kamay ni Sofia. Dumaloy ang luha ng pasasalamat mula sa kanyang mga mata. Kung hindi ito tadhana, ano pa? Iniligtas ako ng lolo mo. At pagkatapos ng 6 taon, iniligtas mo ulit ako. Lahat ng nasa ER ay naantig sa kamanghamanghang kwento ng tadhana. May ilang nurse na napaluha. Buhay pa ba ang lolo mo? Maingat na tanong ni Wilson. Tumango si Sofia. Opo, nasa Pilipinas po siya. Nasa 89 na po siya, pero malakas pa rin. Gusto ko siyang makita. Pangarap ko iyon. Habang buhay, sa taimtim na pakiusap ni Wilson, napaluha na rin si Sofia. Hindi niya inakala na ang buhay na iniligtas ng kanyang lolo ay muling hihingi ng tulong sa kanya pagkatapos ng napakahabang panahon. Sasabihin ko po kay lolo, siguradong matutuwa po siya. Noong hapong iyon, isang espesyal na balita ang kumalat sa St. Mary's Hospital. Ang Pilipinang intern na inakalang ordinaryo ay tagapagmana pala ng isang world-class na master ng acupressure at nagumawa siya ng himala sa pamamagitan ng pagbuhay sa isang pasyenteng may cardiac arrest gamit ang mga dagom. Ngunit may mas malaki pang gandong na naghihintay sa kamanghamanghang kuwentong ito. Wala pang nakakaalam sa tunay na kahulugan ng isang nakatakdang pagkikita na lumampas sa 62 taon. Noong gabing iyon, nag-usap ng masinsinan si Wilson at Sofia sa kanyang private suite. Gusto niyang ikuwento ang nangyari, 60 taon na ang nakalipas. 17 taong gulang pa lang ako noon, 1944. Nagsimulang magbalik tanaw si Wilson, nakatingin sa labas ng bintana. Ang aming unit ay nasa gitna ng labanan sa Leyte. Ako ang pinakabatang sundalo. At duwag pa. Isang araw, tinamaan ako ng bala sa tiyan at bumagsak. Tahimik na nakinig si Sofia sa kuwento ni Wilson. Nag-iisip kung may mga bahagi itong kumukonekta sa mga kuwentong narinig niya mula sa kanyang lolo. Dinala ako ng mga kasamahan ko sa isang field hospital. Ngunit sumuko na ang mga doktor. Tumagos ang bala sa aking mga bituka at sobrang lakas ng pagdurugo nanginginig ang boses ni Wilson. Buhay na buhay pa rin sa kanyang alaala ang araw na iyon. Noon, isang Pilipino ang lumitaw. Mga nasa 30s ang edad niya at nakasuot ng damit na parang barong. Habang umiiling ang lahat ng mga doktor na Amerikano, siya lang ang hindi sumuko sa akin. Siya po si Lolo. Oo, si Maestro Kiko Reyes. Sinabi niya sa mga doktor na Amerikano na magtiwala sa kanya. Siyempre, sa una, walang naniwala. Hindi siya lisensyadong doktor at hindi kami magkaintindihan. Tumingin si Wilson kay Sofia. Ngunit ang pinuno ng field hospital noon, si Colonel Smith, ay binigyan siya ng huling pagkakataon. Dahil mamamatay na rin naman daw ako. Inisip ni Sofia kung ano ang nasa isip ng kanyang lolo nang gawin ang desisyong iyon. Ang imahe ng kanyang lolo na sumuong sa panganib para iligtas ang buhay ng isang batang sundalo sa isang dayuhang lupain ay nabuo sa kanyang isipan. Ano po ang ginawa niya? Parehong-pareho sa ginawa mo sa akin kanina. Naglagay siya ng mga dagom sa iba't ibang parte ng katawan ko at pinasigla ang mga ito sa isang espesyal na paraan. At totoong-totoo, nagsimulang huminto ang pagdurugo. Namuo ang paghanga sa mga mata ni Wilson. Hindi lang iyon. Para tuluyan akong gumaling, araw-araw siyang bumibisita sa loob ng 1 linggo para gamutin ako. Hindi siya pumalya kahit 1 beses. Ganyan po talaga si Lolo. Ngumiti si Sofia nang may pagmamalaki. Kilalang-kilala niya ang ugali ng kanyang lolo. Pero ang mas nakakagulat ay ang sumunod
patuloy ni Wilson. Nang gumaling ako, gusto ko siyang pasalamatan. Ngunit nauna siyang humiling sa akin. Humingi po ng pabor. Hiniling niya na pagkatapos ng digmaan, bumalik ako sa Amerika at maging isang doktor. At maging isang doktor na tumutulong sa mga mahihirap. Nagulat si Sofia. Hindi niya inakala. Nahihiling ng ganoon ang kanyang lolo. Bakit po niya hiniling iyon? Nalaman ko sa pamamagitan ng isang interpreter na sinabi ni Maestro Kiko, kinamumuhian ko ang digmaan. Ngunit hindi ang mga tao. Kung ang binatang ito ay mabubuhay at magiging isang doktor na magliligtas ng ibang tao, magkakaroon ng kahulugan ang pagliligtas ko sa kanya. Umiiyak si Wilson. Napaluha na rin si Sofia. Ngayon niya lalong naintindihan kung gaano kalaki at kainit ang puso ng kanyang lolo. Kaya bumalik ako sa Amerika at pumasok sa medical school at naging doktor ako. Naging doktor po kayo? Oo, sa simula. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, sinimulan ko ang negosyo ng medical equipment. Gusto kong gumawa ng mga kagamitang medikal na makakatulong sa mas maraming tao. Ikinuwento ni Wilson ang kanyang buhay. Ang mga medical equipment na ginawa ko ay ginagamit sa mga ospital sa buong mundo. Maraming buhay na ang nailigtas nito. Lahat ng ito ay dahil kay Maestro Kiko Reyes. Naantig si Sofia sa katotohanang ang isang buhay na iniligtas ng kanyang lolo ay humantong sa pagliligtas ng napakaraming iba pa. Ngunit mayroon akong isang panghabambuhay na pagsisisi. Lumungkot ang mukha ni Wilson. Hindi ko man lang siya napasalamatan ng maayos at hindi ko na ipakita sa kanya na tinutupad ko ang kanyang habilin. Hinanap ko siya habang buhay, ngunit hindi ko siya natagpuan. Sigurado po akong nangulila rin si Lolo sa inyo. Pag-alo ni Sofia, naaalala pa kaya niya talaga ako? Siyempre po. Madalas ikuwento ni Lolo ang mga taong ginamot niya noong digmaan. Lalo na po ang pagliligtas niya sa isang batang sundalong Amerikano. Ipinagmamalaki niya po iyon. Lumiwanag ang mukha ni Wilson. Pero alam mo ba, maingat na nagsalita si Sofia. May sinabi po si Lolo. Kung ang buhay na iniligtas niya ay nagdudulot ng kabutihan sa mundo, wala nang masasaya pa roon. Talaga? Opo. At darating daw ang araw na makikita niya ulit ang mga taong iyon. At kapag dumating ang araw na iyon, maipagmamalaki nila ang isa't isa. Napaluha si Wilson. Hindi niya inakala na ang pagkikitang hinintay niya sa loob ng 16 taon ay magaganap sa ganitong paraan. Iniligtas ako ng lolo mo at dahil sa kanya, nagtayo ako ng negosyo ng medikal. At dahil doon, may mga kagamitan akong gawa dito sa ospital na ito. At ngayon, sa lugar kung saan naroon ang mga kagamitang iyon, iniligtas mo ulit ako, ang apo niya. Naintindihan din ni Sofia ang kamanghamanghang ugnayan ng tadhana, ang mabuting buto na itinanim ng kanyang lolo ay bumalik sa kanya sa ganitong paraan pagkatapos ng 60 taon. Mukhang totoo po talaga ang tadhana. Oo, tiyak na mayroon. At ngayon, nakumpirma ko, ang mga turo ni Maestro Kiko ay naipasa sa kanyang apo, ang mainit na pusong nagliligtas ng tao. Naantig si Wilson. Bukas na bukas din, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong magpasalamat kay Maestro Kiko at ikuwento kung paano nagbago ang buhay ko. Siguradong sigurado pong matutuwa si Lolo. Ngumiti ng malapad si Sofia. Excited na siya sa magiging reaksyon ng kanyang lolo. Noong gabing iyon, tumawag si Sofia sa kanyang lolo sa pamamagitan ng international call. Umaga na sa Pilipinas dahil sa time difference. Lolo, may kamanghamanghang nangyari. Ikinuwento ni Sofia ng detalyado ang lahat ng nangyari. Sa una, hindi makapaniwala ang kanyang lolo, ngunit unti-unti siyang naantig. Robert, sabi mo, yung maliit na sundalo? Nanginginig din ang boses ng kanyang lolo. Pagkatapos ng 60 taon, muli niyang narinig ang tungkol dito. Lolo, nagtayo po siya ng kumpanya ng medical equipment at maraming tao na po siyang naligtas. Tulad po ng sinabi ninyo,
Naging isang mabuting doktor siya. Salamat. Maraming salamat. Narinig ni Sofia ang pag-iyak ng kanyang lolo. Wala nang masasaya pa sa balitang ang buhay na iniligtas niya ay gumagawa ng mga makabuluhang bagay. Gusto po niya kayong makita. Ako rin. Kailangan naming magkita. Malapit nang maganap ang muling pagkikita ni na Lolo Kiko at Wilson. At walang sinuman ang nakakaalam noon na ang pagkikitang ito ay magiging simula ng isang mas malaking kwento. Makalipas ang isang buwan, isang espesyal na pagkikita ang nag-aabang sa Ninoy Aquino International Airport. Dumating si Wilson sa Pilipinas sakay ng kanyang private jet para sa isang muling pagkikita pagkatapos ng singsing taon. Sinalubong ni Sofia at ng kanyang lolo si Wilson sa airport. Sa kabila ng kanyang edad na uwan na wanu, matalas pa rin ang isip at malusog ang pangangatawan ng kanyang lolo. Lolo, siya po iyon. Nang ituro ni Sofia si Wilson, nanlaki ang mga mata ng kanyang lolo. Kahit 60 taon na ang lumipas, naroon pa rin ang bakas ng 20 anyos na batang lalaki. Nakilala rin ni Wilson ang kanyang lolo sa unang tingin. Puti na ang kanyang buhok at malalim na ang mga kulubot. Ngunit ang mainit na tingin sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Maestro Kiko Reyes, nanginginig na sabi ni Wilson. At yumuko siya ng malalim bilang paggalang. Isang tradisyonal na pagbati. Robert! Ikaw nga si Robert. Umiiyak ding niyakap ng lolo si Wilson. Ang 60 taong paghihintay ay tila naglaho sa isang iglap. Maraming tao sa airport ang nanood sa madamdaming pagkikitang ito. May ilan pa ngang napaluha. Salamat po, maestro. Habang buhay po akong magpapasalamat, sabi ni Wilson habang hawak ng mahigpit ang kamay ng lolo. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat. Sapat na sa akin na nabuhay ka ng marangal, sabi ng lolo habang tinatapik ang likod ni Wilson. Sa loob ng isang linggo, nanatili si Wilson sa Pilipinas. Kasama ang lolo, nilibot nila ang iba't ibang lugar sa Maynila, tinitingnan ang mga bakas ng digmaan at ang nagbagong anyo ng Pilipinas. Ganito na pala kaunlad ang bansang ito, humanga si Wilson. Naantig siya na ang lupang wasak, kung saan siya nasugatan, ay naging isang magandang dahil din sa'yo. Ngiting sabi ng lolo, sa akin po? Ang mga medical equipment na ginawa mo ay marami ring nasa mga ospital sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang nailigtas dahil sa'yo. Ipinagmalaki ni Wilson na nakatulong din siya kahit kaunti sa pag-unlad ng Pilipinas. At may isang espesyal na mungkahi si Wilson. Maestro at Sofia, gusto kong magtayo ng Kiko Reyes Institute for Traditional and Modern Medicine sa Amerika. Isang lugar kung saan magtatagpo ang medisina ng silangan at kanluran. Isang institute? Gulat na sabi ni Sofia. Oo. At gusto kong si Sofia ang maging unang researcher nito. Subukan nating isama ang acupressure ng kanyang lolo sa modernong medisina. Ngumiti ng may kasiyahan ng lolo. Magandang ideya iyan. Gusto ko ring gawin iyon ni Sofia. Ayos lang po ba talaga? Ayos. Nag-alinlangan si Sofia. Napalaking oportunidad nito para paniwalaan. Siyempre, sapat na ang ipinakita mong galing. At ito rin ang kagustuhan ng lolo mo. Puno ng kumpiyansang sabi ni Wilson. Bago umuwi si Wilson, nag-usap silang tatlo habang nakatingin sa Manila Bay. Napakahiwaga talaga, sabi ng lolo habang nakatingin sa tubig. Iniligtas ko ang isang buhay. At hindi ko inakala na hahantong ito sa ganito kalaking bagay. Dahil po sa inyo, maestro, ganap na nagbago ang buhay ko. At dahil doon, maraming tao ang naligtas. At si Sofia ay naging isang mahusay na doktor, pasasalamat ni Wilson. Hindi. Lahat ng ito ay ginawa nating tatlo. Nang magkakasama, hinawakan ng lolo ang mga kamay nilang dalawa. Ang mabuting puso ay nagbubunga ng mabuting puso. At iyon ang nagpapabago sa mundo. Iyon ang tunay na layunin ng panggagamot. Tumagos sa puso ni Sofia ang mga salita ng kanyang lolo. Naintindihan niya na ang medisina ay hindi lamang pagpapagaling ng sakit, kundi isang paraan
para pag-ugnayan ang mga tao at gawing mas mainit ang mundo. Lolo, ipinapangako ko po, hindi ko kalilimutan ang inyong mga turo at magiging isang doktor ako na tutulong sa mas maraming tao. Oo, iyan ang huli kong hiling. Hinaplos ng lolo ang buhok ni Sofia. Sa araw ng pag-alis ni Wilson, nagpaalam sila sa airport. Maestro, maraming salamat po. Sa pagkikitang ito, natapos ko na ang pinakamalaking misyon sa aking buhay. Ako rin, salamat. Nakumpirma ko na ang buhay na iniligtas ko ay gumawa ng napakagandang mga bagay. Huling nagyakapan ng lolo at si Wilson. Sofia, hihintayin kita sa Amerika. Kapag handa ka ng baguhin ang mundo, bumalik ka anumang oras. Opo, babalik po ako, pangako ni Sofia. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik nga si Sofia sa Amerika bilang unang researcher ng Kiko Reyes Institute for Traditional and Modern Medicine na itinatag ni Wilson. Ang institute ay nagsagawa ng mga makabagong pananaliksik na pinagsasama ang medisina ng silangan at kanluran. Ang acupressure technique ni Sofia ay napatunayang siyentipiko sa pamamagitan ng modernong medisina at nagbigay ng bagong pag-asa sa maraming pasyente. Makalipas ang 1 taon, nagbigay ng presentasyon si Sofia sa isang pandaigdigang kumperensya ng medisina. Ang paksa ay ang modernong aplikasyon ng tradisyonal na acupressure at ang pagbuhay sa mga pasyenteng may cardiac arrest. Ang esensya ng medisina ay hindi teknolohiya, ito ay pagmamahal sa kapwa. Pagtatapos ni Sofia sa kanyang presentasyon, iniligtas ng aking lolo ang isang batang sundalo, singsing tataon na ang nakalipas. Ang pagmamahal na iyon ay humantong sa pananaliksik na ito ngayon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng medisina. Nagbigay ng standing ovation ang mga manonood. Ang kwento ni Sofia ay nakaantig sa maraming doktor. Noong gabing iyon, tumawag si Sofia sa kanyang lolo sa pamamagitan ng video call. Lolo, natapos ko na po ng maayos ang presentasyon. Magaling Sofia. Ipinagmamalaki kita. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng kanyang lolo. Ang buto na itinanim ninyo ay naging isang malaking puno na. Hindi. Ito ay isang puno na pinalaki nating lahat. At ngayon, mas maraming buto pa ang kakalat mula sa punong ito. Tama ang sinabi ng kanyang lolo. Ang Kiko Reyes Institute ay nakakuha ng atensyon ng mga doktor sa buong mundo at maraming katulad na institute ang naitatag sa iba't ibang bansa. Si Sofia ay hindi na isang simpleng intern. Siya ay naging isang pioneer ng bagong medisina na nag-uugnay sa tradisyon at modernidad. At higit sa lahat, bilang tagapagmana ng mainit na puso ng kanyang lolo, naging isang doktor siya na nagbibigay ng pag-asa sa mas maraming tao. Naisip din ni Wilson na ito ang pinakamakabuluhang bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Nakabawi siya sa utang na loob kay Maestro Kiko at kasabay nito, nakatulong sa pag-unlad ng medisina sa hinaharap. At ang lolo, sa kabila ng kanyang edad na 91, ay nanatiling malusog at ipinagmamalaki sa tuwing naririnig ang mga balita tungkol kay Sofia. Wala nang mas sasaya pa sa pagkakita na ang kanyang mga turo ay naipagpapatuloy sa napakagandang paraan. Ganito. Ang isang maliit na buto na nagmula sa mabuting puso ng isang lolo ay lumago at naging isang malaking puno na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo pagkatapos ng 60 taon. Ang medisina ay hindi lamang isang teknik sa pagpapagaling ng sakit. Ito ay isang mainit na puso na nag-uugnay sa mga tao, nagbabahagi ng pagmamahal at nagkakalat ng pag-asa. At ang pusong iyon ang nagpapatuloy sa mga henerasyon at ginagawang mas maganda ang mundo. Kayo, minamaliit? O hinuhusgahan niyo ba ang sinuman dahil sa prejudice? Ang taong mukhang ordinaryo ay maaaring may espesyal na kwento at kakayahan na hindi ninyo alam. At ang taong iyon ay maaaring maging malaking tulong sa inyo balang araw. Ang tunay na galing ay mas kumikinang kapag may kasamang pagpapakumbaba at ang isang maliit na gawa
na nagmula sa isang mabuting puso ay maaaring lumikha ng hindi inaasahang himala. Lumipas ang 3 taon, ang Kiko Reyes Institute for Traditional and Modern Medicine na matatagpuan sa gitna ng Manhattan, New York, ay isa na ngayon sa mga pinakapinapanood na medical research institutions sa buong mundo. Si Sofia, na 26 taong gulang na, ay hindi na ang mahiyain na intern noon. Kasalukuyan siyang kumukuha ng kanyang doctorate sa East-West Medical Fusion sa Harvard Medical School at nakapaglathala na ng ilang mga papel sa mga internasyonal na journal at dagsaan ang mga imbitasyon para sa mga lecture mula sa iba't ibang bansa. Dr. Reyes, mayroon po kayong meeting mamayang hapon kasama ang mga mananaliksik mula sa Berlin University sa Germany. Paalala ng kanyang sekretarya, tinatawag na ngayong Dr. Reyes, si Sofia. Ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Sige, salamat. Naiparating mo ba ang aking pangungumusta kay Lolo? Opo. Kinausap ko po siya sa video call kahapon. Malusog po siya at maayos ang kalagayan. Sinisimula ni Sofia ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagbati sa kanyang lolo tuwing umaga. Kahit malayo sila sa isa't isa, ang kanilang mga puso ay laging magkasama. Ang loob ng institute ay isang perpektong pagsasama ng mga high-tech na medical equipment at mga tradisyonal na kagamitan sa panggagamot. Isang espasyo kung saan nagtatagpo ang tumpak na agham ng kanluran at ang sinaunang karunungan ng silangan. Sofia. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Pumasok si Wilson sa institute. Ngayon ay 70 taong gulang na siya, malakas pa rin, ngunit ganap ng puti ang kanyang buhok. Mr. Wilson, ano po ang sadya ninyo ngayon? Masayang bati ni Sofia. Si Wilson ay nagsisilbing tagapayo at pangunahing taga-suporta ng institute. May dala akong espesyal na balita. Tumawag ang WHO kanina. Napagdesisyonan nilang isama ang Integrated Emergency Resuscitation Technique ng ating institute sa kanilang opisyal na guidelines. Talaga po? Kumislap ang mga mata ni Sofia. Ang pagkilala ng World Health Organization sa kanilang pananaliksik ay isang napakalaking bagay. Oo, ang clinical trials ay nagpakita na ang pamamaraan na pinagsasama ang iyong acupressure at modernong CPR ay nagpapataas ng survival rate ng 15%. Matututunan na ito ng mga doktor sa buong mundo. Ipinagmamalaki ni Wilson. Siguradong matutuwa si Lolo na antig si Sofia. Ang tradisyonal na panggagamot ng kanyang lolo ay magiging isang pandaigdigang pamantayan na. Ang meeting, kasama ang mga German researchers, ay naging matagumpay. Nagmungkahi sila na magtayo ng European branch ng Kiko Reyes Institute sa Berlin. Ang iyong pananaliksik, Dr. Reyes, ay tunay na makabago. Maraming interes dito sa Europa, sabi ni Professor Miller, ang pinuno ng German team. Maraming salamat po, ngunit lahat ng ito ay dahil sa karunungan ng aking lolo. Laging binabanggit ni Sofia ang kanyang lolo. Pagsapit ng gabi, umakyat si Sofia sa rooftop ng institute at pinagmasdan ang skyline ng New York. Tila napakalayo na ng kanyang mga araw. Bilang isang batang intern, 3 taon na ang nakalipas. Tumunog ang kanyang telepono. Isang international call mula sa kanyang lolo. Sofia, narinig ko ang balita. Kinilala na raw kayo ng WHO? Puno ng pagmamalaki ang boses ng kanyang lolo. Opo, lolo. Lahat po ito ay dahil sa inyo. Hindi. Iyan ay bunga ng iyong pagsisikap. Ako ay nagtanim lamang ng buto, mapagkumbabang sabi ng kanyang lolo. Lolo, mayroon po akong iniisip nitong mga nakaraang araw. Maingat na nagsalita si Sofia. Ano iyon? May mga alok po mula sa iba't ibang bansa na magtayo ng institute. Pero hindi ko po alam kung kakayanin ko. Kulang pa po ako sa karanasan. May bahid ng pag-aalala sa boses ni Sofia. Nabibigatan siya sa biglaang paglaki ng kanyang responsibilidad. Sofia, naaalala mo ba?
Noong una kong ginamot si Robert, takot din ako. Ngunit ang pagnanais na iligtas ang pasyente ay sigurado. Mainit ang boses ng kanyang lolo. Opo, naaalala ko po. Ganoon ka rin. Kung mayroon kang pagnanais na tumulong sa mas maraming tao, magbubukas ang mga daan. At hindi ka nag-iisa. Nandito ako at si Robert. Gumaan ang pakiramdam ni Sofia sa mga salita ng kanyang lolo. Lolo, may isa pa po akong sasabihin. Ano iyon? Magpapakasal na po ako. Nahihiyang sabi ni Sofia. Saglit na nagulat ang kanyang lolo. Pagkatapos ay natuwa. Sino? Mabuting tao ba? Opo, anak po ni Professor Johnson. Si Michael po, isang pediatrician. Paliwanag ni Sofia. Isang kabalintunaan na umibig siya sa anak ng propesor na unang minamaliit sa kanya. Johnson? Yung anak ni Professor Johnson? Gulat na tanong ng kanyang lolo. Opo, iba po si Michael sa kanyang ama. Napakabait po niya at mainit ang pagtanggap. At sinusuportahan po niya ako ng buo sa aking trabaho. Kung ganoon, mabuti. Kailan kayo magpapakasal? Sa susunod na tagsibol po, kailangan niyo pong pumunta, lolo. Siyempre, kasal ng aking pinakamamahal na apo, masayang pumayag ang kanyang lolo. Pagkatapos ng tawag, muling tiningnan ni Sofia ang skyline ng New York. Mga pagbabagong hindi niya inakala. 3 taon na ang nakalipas. Bumukas ang pinto ng institute at pumasok ang isang lalaki. Si Michael. Dito ka lang pala. Umupo si Michael sa tabi ni Sofia. Siya ay isang guwapong lalaki na nasa early 30s. At di tulad ng kanyang ama, si Professor Johnson, siya ay napaka-open-minded at mabait. Nakausap mo na si Lolo? Oo. Sinabi ko na ang balita tungkol sa kasal. Anong sabi niya? Natuwa ba siya? Oo. At darating daw siya sa kasal. Ngumiti ng masaya si Sofia. Gusto ko na ring makilala si Lolo. Ang taong nagpabago sa buhay ko, tapat na sabi ni Michael. Marami rin siyang natutunan mula sa pagkakakilala nila ni Sofia. Pero Sofia, mayroon din akong gustong sabihin sa'yo. Naging seryoso ang mukha ni Michael. Ano iyon? Nag-apply ako para sa isang medical mission sa Africa. Naisip ko, paano kung sabay tayong pumunta? Africa? Gulat na sabi ni Sofia. Oo, sa isang bagong ospital sa Congo. Ang iyong acupressure technique ay magiging malaking tulong doon, na antig ang puso ni Sofia sa mungkahi ni Michael. Isang pagkakataon na direktang tumulong sa mga tao sa field, hindi lamang sa loob ng laboratorio. Kailangan kong itanong kay Lolo. Siyempre, pero sigurado akong papayag siya. Ganoong klase ng tao si Lolo, di ba? Tama si Michael. Siguradong susuportahan ng kanyang lolo ang isang gawaing tutulong sa mas maraming tao. Noong gabing iyon, malalim na nag-isip si Sofia tungkol sa kanyang hinaharap. Mahalaga ang pananaliksik, ngunit makabuluhan din ang direktang paggamot sa mga pasyente. Kinabukasan, pinuntahan ni Sofia si Wilson. Mr. Wilson, may gusto po akong ikonsulta. Ikinuwento ni Sofia ang mungkahi ni Michael. Saglit na nag-isip si Wilson, pagkatapos ay ngumiti. Magandang ideya iyan. Matatag na ang institute ngayon, kaya kayang-kaya na itong patakbuhin ng ibang mga researcher. At ang karanasan mo sa field ay magiging mas malaking tulong sa hinaharap. Dahil sa paghihikayat ni Wilson, nagdesisyon na si Sofia. Sasabihin ko na rin po kay Lolo. Gaya ng inaasahan, buong pusong sinuportahan ng kanyang lolo ang desisyon ni Sofia. Oo, tama iyan. Ang tunay na medisina ay natututunan sa tabi ng pasyente, hindi sa laboratorio. Ganito nagsimula ang isa na namang kabanata sa buhay ni Sofia. Ngayon, haharapin niya ang isang bagong hamon sa isang liblib na lugar sa Africa, dala-dala ang mga turo ng kanyang lolo sa mas malawak na mundo. Kisangani, Congo. 2 taon pa ang lumipas. Pagkatapos nilang ikasal, nagsasagawa na ng medical mission si Sofia at Michael para sa mga lokal na residente. Sa kabila ng mainit na klima at mahirap na kalagayan, masaya silang dalawa. Sofia, marami na namang pasyente ngayon.
sabi ni Amay, isang lokal na nurse. Kumalat na ang balita tungkol sa panggagamot ni Sofia gamit ang acupressure, kaya dumarami ang mga taong dumarayo mula sa malalayong lugar. Sige, salamat. Nasaan si Michael? Nasa pediatric tent, nag-aasikaso ng mga bata. Isinuot ni Sofia ang kanyang puting uniforme at nagtungo sa klinika. Isang simpleng tent lang iyon, ngunit araw-araw, mga himala ang nangyayari dito. Ang unang pasyente ay isang dalagitang may malarya. Masakit po, mahinang sabi ng bata sa lokal na wika. Nakakapagsalita na si Sofia ng basic Lingala. Magiging maayos ka rin. Gagaling ka kaagad. Pag-alo ni Sofia habang sinisimulan ang acupressure. Kasabay ng gamot para sa malaria, nilagyan niya ng dagom ang mga pressure points para palakasin ang immune system. Pagkalipas ng 20 minuto, nagsimulang bumaba ang lagnat ng bata. Ang kanyang integrated treatment ay nagpapakita ng kamangha-manghang resulta kahit dito. Salamat po, Dr. Sofia. Pasasalamat ng ina ng bata at inabot niya ang isang maliit na kwintas kay Sofia. Ito po ay isang anting-anting ng aming tribo para sa swerte. Naantig si Sofia at tinanggap ang kwintas. Isang regalong hindi matutumbasan ng pera. Sa oras ng tanghalian, kumakain sina Sofia at Michael sa ilalim ng isang puno. Nagpadala si Lolo ng video message kaninang umaga, sabi ni Michael habang inilalabas ang kanyang tablet. Talaga po? Anong sabi niya? Excited na tanong ni Sofia. Sa video, ang lolo, na lampas 90 na, ay mukhang malakas pa rin. Sofia, Michael, mahirap ba diyan sa Africa? Ngunit ipinagmamalaki ko talaga ang ginagawa ninyo. Narinig nila ang mainit na boses ng lolo. Dumalaw si Wilson kahapon at ibinalita niya ang tungkol sa inyo. Bibigyan daw kayo ng Congo government ng isang parangal. Nagulat sina Sofia at Michael. Ngayon lang nila narinig ang balitang iyon. At isa pa, may mahalagang balita. Huminto sandali ang lolo at ngumiti. Gusto kayong gawing special medical consultants ng UN. Kayo ang mamamahala sa mga medical programs sa mga liblib na lugar sa buong mundo. Nagkatinginan sina Sofia at Michael. Isang hindi inaasahang malaking oportunidad. Pero huwag kayong magmadali. Ang ginagawa nyo ngayon ay sapat ng makabuluhan, huling bili ng lolo. Noong hapong iyon, isang espesyal na pasyente ang dumating kay Sofia. Ang 10 taong gulang na apo ng lokal na pinuno ng tribo na may congenital heart disease. Mula pa po ng ipanganak, mahina na ang puso ng batang ito. Masyadong malayo para dalhin sa malaking ospital, nag-aalalang sabi ng pinuno. Nang suriin ni Sofia ang bata, malubha ang kanyang kondisyon. Kailangan ng operasyon, ngunit imposible itong gawin dito. Michael, paano natin matutulungan ang batang ito? Tanong ni Sofia sa kanyang asawa. Hindi natin siya maaaring operahan dito. Pero, nag-isip si Michael, posible kayang mapalakas ang function ng puso niya gamit ang acupressure? Kahit sapat lang para makayanan niya ang operasyon. Kumislap ang mga mata ni Sofia. Tila imposible, ngunit sulit subukan. Tatawagan ko si Lolo. Hingin natin ang kanyang payo. Agad na tumawag si Sofia sa kanyang lolo. Lolo, may emergency po. Nang ipaliwanag ang kondisyon ng bata, nagseryoso ang lolo. Congenital heart disease. Mahirap na kaso, pero hindi imposible. Itinuro ng lolo ang isang espesyal na teknik sa pagpapasigla ng mga partikular na pressure points sa pericardium at heart meridians. Mapapatatag mo ang tibok ng puso. Ngunit napakapinong teknik niyan, kaya mag-ingat ka. Sa gabay ng kanyang lolo, ginamot ni Sofia ang bata sa loob ng 2 araw. Tumulong din si Michael sa pag-monitor. Sa 3 araw, isang himala ang nangyari. Nagiging normal na ang tibok ng puso niya. Tuwang-tuwang sabi ni Michael. Mas komportable na rin siyang huminga. Nakahinga ng maluwag si Sofia. Ang acupressure ay pansamantalang nagpabuti sa function ng puso ng bata. Sa tingin ko, maaari na natin siyang ilipat sa ospital sa Kinshasa, sabi ni Michael.
Ang Kinshasa ay ang kabisera ng Congo, kung saan may ospital na maaaring magsagawa ng heart surgery. Umiiyak sa tuwa ang pinuno at ang mga taga-nayon. Si Dr. Sofia, ang tagapagligtas ng aming tribo, yumuko ng malalim ang pinuno. Makalipas ang isang linggo, isang magandang balita ang dumating mula sa Kinshasa. Matagumpay ang operasyon ng bata. Salamat sa Diyos, sabi ni Sofia. Kung hindi dahil sa'yo, imposible iyon. Ipinagmamalaking sabi ni Michael. Noong gabing iyon, nakaupo silang dalawa sa tabi ng Congo River, pinapanood ang paglubog ng araw. Sofia, mahigit 2 taon na pala tayo dito. Ang bilis ng panahon. Pinagsisisihan mo ba? Tanong ni Michael. Hindi. Sa katunayan, dito ko naramdaman na ako ay isang tunay na doktor. Tapat na sagot ni Sofia. Ako rin. Mas makabuluhan ang bawat araw dito kaysa sa komportableng buhay sa New York. Tumunog ang telepono ni Sofia. Isang tawag mula kay Wilson. Sofia, may magandang balita ako. Excited ang boses ni Wilson. Ano po iyon? Ang Kiko Reyes Institute for Traditional and Modern Medicine ay nominado para sa Nobel Peace Prize. Kinilala ang mga medical activities nito na nakatulong sa kapayapaan sa mundo. Nagulat si Sofia. Talaga po? Pero nandito po ako, ayos lang. Ang ginagawa ninyo sa Africa ay kinikilala rin bilang bahagi ng gawain ng Institute. At kung mananalo, kayo ang kakatawan sa awarding ceremony. Walang masabi si Sofia. Mr. Wilson, parang panaginip po ang lahat ng ito. Hindi ito panaginip. Ito ay katotohanang nilikha ninyo. Siguradong matutuwa rin si Lolo. Pagkatapos ng tawag, nagkatinginan sina Sofia at Michael. Kailangan nating sabihin ito kay Lolo, sabi ni Sofia. Siguradong ipagmamalaki niya tayo. Sang-ayon ni Michael. Noong gabing iyon, tumawag si Sofia sa kanyang lolo. Lolo, may kamanghamanghang balita po. Nang sabihin ang tungkol sa nominasyon sa Nobel, saglit na natahimik ang kanyang lolo. Totoo. Totoo ba iyan? Opo, Lolo. Lahat po ito ay dahil sa inyo. Hindi. Ito ay isang tagumpay na nakamit nating lahat. Ako, si Wilson, at kayong dalawa. Nanginginig ang boses ng kanyang lolo. Lolo, kung mananalo po tayo, sabay po tayong pupunta sa awarding ceremony. Pagkatapos ng tawag, tumingala si Sofia sa kalangitan ng Congo. Ang mga bituin ay napakaliwanag. 10 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang intern na minamaliit sa pasilyo ng ospital. Ngayon, nominado na siya para sa Nobel Prize, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Ngunit, ang mas mahalaga ay naipagpatuloy niya ng tama ang mga turo ng kanyang lolo at nakatulong sa maraming tao. Lolo, maraming salamat po. Tahimik na sabi ni Sofia habang nakatingin sa langit. Isang pasasalamat para sa pagmamahal at karunungan ng kanyang lolo na nagbunga ng ganito kalaking tagumpay. At ang kuwentong ito ay nagpapatuloy pa rin. Si Sofia at Michael ay nasa Africa pa rin. Tumutulong sa mga tao at sina Lolo Kiko at Wilson ay patuloy silang sinusuportahan. Ang tunay na medisina ay hindi lamang pagpapagaling ng sakit. Ito ay pag-uugnay sa mga tao, pagbabahagi ng pag-asa, at paggawa sa mundo na isang mas mainit na lugar. At ang pusong iyon ang nagpapatuloy sa mga henerasyon at lumilikha ng mas malalaking himala